Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala ba ito libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin yung for today's video, showbiz muna tayo guys. It's showtime, suspendido ng 12 days. Yan guys, yan ang kumakalat ngayon sa social media. So, bakit nga ba sila na-suspend? So, dahil dito sa isang segment nila na Isip Bata, 'di ba? Na kung saan yung daliri nila sinusubo nila dun sa cake. So, kinomplain sila at yun na nga umabot nga dun sa MTRCB. So, kung makita natin at least kumikilos na itong MTRCB, di ba? Kasi matagal na panahon natutulog to eh. Hindi natin alam kung ano mga policy nila at wala silang anong violation. Kundi ngayon na lang. So yung huli kasi nila, kung maalala nyo guys, itong It's Showtime, 2010, una silang na-suspend ng ABS-CBN, ng MTRCB sa ABS-CBN ng Channel 2. Dahil doon, 20 days naman ang kanilang suspension. So, kaya nga yan, dahil dyan sa kanilang violation sa Presidential Decree 1986 ng MTRCB. So, yan. Yun ang naging pataw sa kanila. Kaya dapat sa mga ganyang variety show, kailangan mag-ingat din sila, di ba? Kasi nga, ano to eh, maraming audience ang nanonood, especially mga bata. Kailangan nilang ingatan. Dahil live kasi yan eh, di ba? Mahirap yung ano, hindi mo basta-basta mapapahinto yan. At ngayon, maraming nagsasabi, bakit napapanood pa rin sila? Kasi meron po tayong batas na meron pa silang karapatan na motion for reconsideration. Baka magbigay sila ng paliwanag, na mas magandang paliwanag, eh baka makonsidera ng MTRCB at malip itong suspension na to. Pero wala na, balitaan na kasi, di ba? Pagka kasi ito, although may karapatan naman talaga sila kasi hindi na magandang impacto pagka lumabas na hindi tuloy yung suspension, di ba? So, yan ang kailangan kasi nga maraming kabataan ang nanonood sa ating variety show. Kung maalala nyo rin, di ba, pinatawag sa E80 naman itong si Wally dahil nagmura, di ba? Napakalutong ng mura. Ang daming nanonood ng bata sa live, sa television, at sa mismong lugar ang nakarinig nun. Kaya di ba, nag-ingay naman itong si Rendon Labador. Kagaya ng pag-iingay dito kay Vice Ganda na alam naman natin si Rendon Labador eh talagang updated yan guys. Laging alam ang nangyayari sa showbiz, sigurado papasok yan sa eksena. Kaya kaninang umaga talagang kumakalat na itong suspension ng It's Showtime sa MTRCB. So yan guys, naglabas din yung ABS ng GMA, syempre pinakita rin. At yung ano-ano pang mga news stream na media. So, yun sana, di ba, pagka mga ganyang variety, talagang yung may mapupulot na aral na lang kami lang ipalabas. Kahit medyo, siyempre, kailangan medyo masaya o comedy. Pero yung tamang asal, kasi nga, ito kasi mga ibang mga artista na basta lang magpatawa, kahit hindi maganda, ginagawa nila, di ba? Kaya parang nangyayari ngayon sa mga variety show, pagka hindi yan na pinatawag ng MTRCB, uulit-ulitin yan. Ngayon, malalaman ng mga bata pag laging naririnig yan, laging nakikita, di ba, napapanood, eh isipin ng mga kabataan, lalo na yung mga bata, na parang normal lang, di ba? Yung mga ganito magsalita ka, yung mga action-action dyan na parang hindi naman angkop sa mga bata o sa sa show nila, lalong-lalo na lahat talos nanonood, lalo na sa pre-TV, di ba? So, yan ang kailangan talaga nilang ingatan. Dahil nga, kahit pa paano siya pinasisira sila dyan, di ba? Eh, ito,
Nangyari na nga sa kanila ng 2010, hindi pa sila nadala, di ako natuto. Kasi kung maalala niyo, si Willie, ganun din, di ba? Meron ding na nagkaroon ng kaso sa ganyan, yung bata na pinapasayaw niya na parang napipilitan lang. So, talagang lagi meron ganyan. Kung hindi iingatan, wag lang basta nagpapasaya ka ng tao, nagpapajoke ka, pero minsan lumalagpas doon sa dapat na hindi nila gawin, ay nakakasama talaga. Kasi nga, yun po nawawala sa atin yun dahil alam naman natin magandang kultura natin na dapat sana yung mga joke-joke nila, i-ano nila sa lugar. Siguro kung nasa bar sila, pwede lang gawin yan, di ba? Kasi doon, bawal naman yung mga bata doon. Kahit anong sabihin nilang joke doon, kahit kiring joke pa yun, o anong klaseng joke, okay lang. Kasi mga adult na yun. At sa tamang venue yun. Pero sa mga ganitong public, tapos sa TV pa, free TV pa, di ba? Tapos laganap pa ngayong online, YouTube, ang dami nang nakakapanood, di ba? Tapos mga ganyan ang kilos nila o yung mga salita nila. So, hindi maganda. Kaya tama ang ginawa ng MTRCB. Siya, lalo pa silang magsipag, mag-observe sa mga ganitong pagkakataon para siyempre hindi na nila gagawin yan kasi nga may epekto yan sa bata pagka pinabayaan lang yan, nakikita ng bata, naririnig, baka gayahin pa, diba? Hindi magandang ano, lalo tayo, mga Pilipino tayo, yung kultura natin, maganda pagdating sa ugali, di ba? So, kailangan may balik kahit papaano yung tamang asal at tamang pagpapatawa. Hindi lang basta magpatawa ka kahit na hindi na magandang pakinggan o nakakasama na sa mga viewers, lalo na nga sa mga kabataan, mali yun, di ba? Kaya tama ang ginawa ng MTRCB. At least ngayon, kumikilos na sila, di ba? Kailangan talagang be observant sila dahil nga sila yung nakaatang ni-required ng batas para bantayan yung mga palabas dyan sa TV tsaka sa na ngayon kahit wala ka sa TV, nasa YouTube ka, pagpipiesta ng mga bata yan. So, matutuwa sila pag akala nila tama yung ginujoke-joke mo, yung mga kinukilos na, yung pala mali na which is talagang darating yung araw, magiging masama sa atin yun. Kaya tama, at kahit pa paano nakikita natin nagiging patas yung MTRCB, pero lalo pa sana silang maghigpit, magbantay sa ating mga palabas. Alright, guys, hanggang dito na lamang. Abangan niyo po ang susunod kong vlog.